Anong klaseng lugar to? Hindi na ito normal! Umuwi kami sa probinsya sa Panay Island dahil doon talaga ako lumaki. Taga-Panay ang pamilya ko. Ang napangasawa ko naman ay lumaki sa syudad kaya hindi siya masyadong naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang at iba pang nilalang sa probinsya. Para sa kanya, mga panakot lang daw iyon ng matatanda. Malapad ang lupa ng papa ko at kami lang ang nakatira. Ang bahay namin ay napapalibutan ng matatandang puno ng mangga. Sa isang gilid naman ng lupa ay sunod-sunod ang matatayog na kawayan na halos umabot na sa pinakadulo ng bakuran. Kapag mahangin sa gabi, sabay-sabay silang gumagalaw at gumagawa ng kakaibang tunog na parang may bumubulong. Sa mga unang taon namin doon, wala naman kaming kakaibang nararamdaman o naririnig. Kahit marami ng kwento ang mga taong napapadaan sa lupa namin tungkol sa mga kababalaghan, hindi namin iyon pinansin. Tahimik ang buhay namin. Marami kaming aso sa labas at may mga aso at pusa rin sa loob ng bahay. Sanay kami na may mga bantay sa paligid, kaya pakiramdam namin ay ligtas kami. Noong mga unang linggo ng pagbubuntis ko, napapadalas ang pagbisita ng tiktik sa amin. Kakaiba ang tunog ng tiktik. Hindi siya katulad ng ordinaryong ibon. May kakaiba sa huni nito na parang may hinahanap. Pero hindi pa kami gaanong natatakot noon dahil dumadaan lang ang tunog at nawawala rin agad. Pagdating ng 2 buwan ang tiyan ko, doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang gabi. Isang madaling araw, bandang 1:00, bigla akong nagising sa sobrang lakas na tunog sa labas. Hindi ko agad maunawaan kung ano iyon. Parang malaking manok na malapit ng mangitlog, pero may kasamang galit at pag-ungol. Hindi iyon normal na tilaok. Malalim at mabigat ang tunog at paulit-ulit. Ang mas nakakatakot, iyon lang ang naririnig ko. Walang ibang huni ng insekto. Walang tahol ng aso. Tahimik ang buong paligid maliban sa tunog na iyon. Napakarami naming aso. Sanay silang tumahol kahit sa simpleng kaluskos. Pero noong gabing iyon, parang bigla silang napipi. Lumaki ako na may mga manok sa bakuran dahil mahilig mag-alaga ang lolo at papahaw ko. Kilala ko ang tunog ng manok. Alam kong hindi iyon ordinaryong manok. Habang nakahiga ako, hinawakan ko ang tiyan. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko, ako ang pakay. Ang dinadala ko ang pakay. Ramdam ko ang takot na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ko. Hindi ko ginigising ang asawa ko dahil alam kong pagtatawanan lang niya ako. Tahimik lang akong nakikinig hanggang sa unti-unting nawala ang tunog. Kinabukasan, agad kong kinuwento kina mama at papa ang narinig ko. Nagkatinginan sila bago sumagot si papa. "Butok-botok yon," sabi niya ng seryoso. Sinabi nila na huwag akong lalabas kapag may narinig akong ganoong tunog. Ayon sa matatanda, nagpapanggap daw itong parang manok para isipin nating may problema sa alaga natin at mapalabas tayo ng bahay. Pero hindi daw iyon manok. Isa daw iyong anyo ng aswang. Ang mga buntis at mga bata ang madalas nilang puntirya. Noong marinig ko iyon, mas lalo kong hinawakan ang tiyan ko. Doon ko naramdaman na hindi pala biro ang mga kwentong lumaki akong naririnig. Hindi pala lahat gawa-gawa lang. At simula noon, tuwing sasapit ang gabi at gagalaw ang mga kawayan sa hangin, hindi na ako basta nakakatulog. Hindi ko alam kung kailan ulit babalik ang tunog na iyon.